Katibayan. Sa Cebu, pinanganak si Elias. Kung saan kami nagkakilala ni Alma. Ilan taon na siya? 28. 28 years na ako naging leader ng Golden Scorpion. Simula nang pinaglayo niyo kami ni Alma. Nagpapaimbestiga si Papa kay Hugo para malaman kung meron pa akong ibang kapatid. Ha? DNA test na pinag-uusapan nila. Siguruhin yung dalawa na maganda ang rason nyo kung bakit balak ninyong dumihan ng dugo ninyo ang mansyon ko. Ginigipit na naman tayo ni na Kapitana Babes at ni Lorna. Halos break-even ng sales natin araw-araw. Tignan nyo ngayon. Halos wala tayong kinita ngayong araw. Ay naku, Doc. Alam niyo ba kung ba't wala akong kita? Tingnan niyo ang magaling na Lorna. Ginawang ihawan yung tapat niyo, kaya puro usok ng loob. Kaya walang customer na napasok dito. Ano ang gagawin natin? Talagang barangay naman talaga nagbibigay ng permit para pagtinda din sa lugar na. O edi lumapit tayo sa mas nakakataas sa barangay. Oo nga, pati kayo lumapit sa mga pulis. Kaya sa mga konsihal. Kay Lord. Ayoko may makaalam na pinapadere niya si Consuelos kami. Malinaw, senyor. Kailangan ko lang kumuha ng hair scan ninyo para may match sa sample na meron kami kay Elias. Hindi ito ang anak kong Elias. Pinabukasan ng Golden Scorpion na kaya. Kaya mo yan! Kaya mo yan, T! Oh, step hip! Oh, go! Step hip! Shoulders back! Shoulders back, Lotte! Senyor, may natanggap akong info. Galing doon sa insider natin sa loob ng palasyo. Nagbubuo daw ng task force ang ating Pangulo para tugwisin ang Golden Scorpion. Resulta kasi ito nung ginawang pagsisiwalat ng anak ni General Policarpio laban sa grupo natin. Sila po ang Golden Scorpion. Sila po ang nasa likod ng operasyon ng droga at sa patayan dito sa bansa. Maraming tao po ang nagdusa dito dahil sa mga krimen, dahil sa droga ng Golden Scorpion. At ngayon, isinama nila sa investigasyon pati ang pagkamatay ni Congressman Aguilero. Kung natatandaan nyo, pinahawak natin siya sa lahat ng sex din na pag-aari natin. Nasa ibang bansa pa ang Papa. Pero pinabibigay niya yan sa'yo. Napakagalante naman talaga ni Senyor. Pero saan sinamahan man lang niya nung isang paborito ko? Alam mo na, babae. Magre-retiro na ako sa politika. Pagkatapos ng termino ko. Pati yung mga negosyo namin. Papamahala ko na sa anak ko si Dante. Malaki naman ang tiwala ko dito kay Dante. Alam ko mas malalampasan pa niya yung mga nagawa mo para sa sindikato. Hindi pwede may magsalita pa. Patayin yung lahat ng mga natitirang tauhan ni Congress. Masusunod, senyor. Excuse lang sa inyo.
Hello. Kausapin ko nga si Teresa. Bali, 4 tapos may 2 ka nitong ano, no? Sir, maluto na yun sa'yo. Sandali lang. Ano to? Alam mo, sumusobra na talaga tong Lorna na to eh. Ha? Anong gagawin mo, Pretty? Gawin mo. Siyempre, ang kalat ng basura dito, ibabalik ko lang kung sino yung dapat na may basura. Ha? Magkaano ka na lang? Hoy! Ate! Hoy! Ano ba ginagawa mo? Ano na sumusobra ka na eh? Ha? Nananadya ka ba? Talaga maglalagay ka ng kalat dito sa tapat ng salon? Anong gagawin ko? Eh di magkakalat naman dito, di ba? Oh, kaya nga dyan ko nilagay. Total, wala naman ang silbi tong salon mo. Nananadya talaga tong hayop na to eh. Nananadya ka, di ba? Hindi! Total, kasi yung utak mo, puro basura ang alam. Ha? Puro basura na lang yung laman ng utak mo. Napakaburara mo kasi. O talaga? Oo! Ang linis mo naman! Pare-pareho na tayo may baho dito, napaka-plastic mo! Hoy! Kung plastic ako, ikaw naman goma! Ang kapal mong goma! Ang kapal ang mukha mo! O, pare-pares din naman tayo masusunog sa impyerno eh! Pero yung singaw mo, mas mabaho! O, talaga? Tumingin ka kasi! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Alam mo, ikaw hindi ko na... Siri! Pretty! Ay! Ano? Ang kasobra ka na! Ulo ka kasi! Ano? Pretty! Pretty! Nag-clip! Tara! Pare, hanggang kailan ba tayo rito magtatago? Nakakinip na eh. Mainit pa ang pagkamatay ni Congressman Aguilero. At dahil mga tauhan lang niya tayo ang unang hahanapin at iimbestigahan ng mga pulis. Kaya dito lang tayo sa kuta natin. Wala tayong ibang gagawin kundi ang magpalamig. Pero pare, inip na kami rito. Pati pagbili ng alak, kailangan pang iutos. Ayat! Saan nyo? Boss! Okay yan! Pagkuha ko lang mga babae! O, basta ang galinit! Halika na. Halika lang. Huwag ka nang bumalag. Ayan ang gusto ko. Sino kayo? Ligtas na kayo ng kapatid mo. Tumakas na tayo dito. Dinadamay mo talaga ako
Pretty, tama! Tama na, Pretty! Tama na! Ayan na! Ayos na! Tama na! Sinabi na tama na! Ang kulit mo! Eto na ha. Ayan, salamat. Hello? Anak, dito ako dun sa tindahan na kung saan mo ako sinundo dati. Alam mo na to, antayin na lang kita. Ah, sige. Salamat. Teresa, siniguro mo bang ubos na ang lahat ng tauhan ni Congressman Aguilera? Walang witness? Kahit isa? Wala akong tinira, Hugo. Mabuti kung ganun. Nakahanda naman na ang pera. Padadala na namin sa inyo. Okay. Senyor, ayon kay Teresa, ubos na ang lahat ng natitirang tauhan ni Congressman Aguilera, pati yung nurse. Tulad ng iniutos ninyo, wala na pong witness na natitira. Sabi mo nga sa akin. Naisip mo na ba? Paano kung nagkaroon tayo ng ibang buhay bukod sa sindikato? Paano kung hindi ito ang naging buhay natin? Senyor? Kung hindi ako naging leader nito. Kung pinabayaan na lang ako ng paano umalis na. 3 araw, senyor. Malalaman na natin ang resulta ng DNA test kung totoong kayo nga ang ama ni Elias. Hindi lahat may lakas ng loob tumulong. At hindi rin ho lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. Carlos Legaspi. Elias ho. Elias Guerrero. Perez! Chief, kumpirmado. May tattoo silang lahat ng alakdan. Madulas talaga itong mga sindikatong to. Lahat ng gusto sumbong sa mga pulis, pinapatay nila. Paano tayo nanunahan, Chief? Sino mata nila sa atin? Bakit lahat ng kilos natin alam kaagad nila? Nay! Na? Tulungan na kita dyan, Nay. O, sige. Eh, salamat. Dito na natin lalagay ito. O, sige. Helmet to. Okay, Nay. Nay, nga pala ito yung kinita ko ngayong araw. Para sa inyo lahat yan. Ay, salamat anak ka. Tapos Nay, bukas ho ng umaga, baka maaga ko pa umalis. Gawa ng mahina ko kasi yung makakita ngayon. Kaya kailangan ko pong agahan para may pandagdag po pang kuryente natin. O, sige. O, sige na. Ingat ka lagi, anak ha. Sige. Kaya mo? Oo. Teka, suot ko lang ito. Tama na kasi! Tama na po, Ma'am. Hoy, magsama-sama kayo! Ha? Ako pa naman! Tama na, Pete! Tama na! Isusubukan ko kayo kay Mayo! Wala kayo! Talaga! Bitawan niyo ako! Kanino po?
mo! Eh, ano sila nga dyan? Ano sila yan? Umalis ko! Umalis ko na yan! Umalis na tayo. Lock natin. Hindi naman po masikip. Hindi. Ayos lang siya. Nay, bakit to? May problema ba? Kailan ba yung sasakyan na yan? Hindi. Wala namang problema. Parang nabalisa lang ako. Hindi ko mapaliwanag. Baka naman no, sa init lang ng Quiapo yan. Tsaka pagod ka na rin, no? Gusto mo, uwiin tayo? Sige, halika na. Halika. Dahan-dahan, Nay. Ay. Ayos lagay mo dyan? Oo. Nay, kapit ko, ha? Sige. Kay Kuya, ayan. Kuya! Kuya, nandiyan po ba si Mayor? Kasi may sasabihin lang po talaga ako importante. Sandali lang po, Mama, kasi schedule po siya ngayon. Hello, Kapitana. Hello, Pretty. Di ba mortal enemy niyo po ni Lorna si Pretty? Oo, bakit? May balita ka ba? Wala naman po, pero nandito kasi ngayon siya sa City Hall. Hinahanap si Mayor. Ano? Harangan mo. Pigilan mo. Gawan mo ng paraan. Kailangan hindi sila makapag-usap ni Mayor. Sige po, sige. Bye! Ay, saglit lang. Oo, promise. Saglit lang. Sandali lang po. Mabilis lang na ano talaga. Oo. Anong meron? Hinahanap po kasi nila si Mayor. Ay, nako, wala si Mayor. Busy. Oo, saglit lang may sasabihin lang po talaga akong importante. Ay, busy nga, di ba? Wala. Ay, nako, hindi ba makaintindi? At ganyan ba dito sa City Hall? Lahat masusungit? At saka ano ba talaga? Busy o wala? Ay, parehas. Kaya nga mabuti pa, bumalik na kayo sa susunod na araw. Siguro naman naiintindihan nyo yun, di ba? Ay, guard, pakilabas yung mga yan. Ito naman, saglit lang naman. Labas na, sige na, dami pa gagawin. Pakilabas na nga yung mga yan. Alam mo, 2024 na dapat maging Labas na, mabait ka sige na. na. Bumalik. Guard, ilabas mo na Pasensya nga yung na mga po. yan. Nai-storm Saglit, mo pasensya na po. Ate, saglit lang. Bakit hindi ko nasagot? Labas mo na yan. Ano, ako nagagawa ng trabaho mo? Nakikiusap, di ba? Maloka. Saglit lang. Kuya, bitawan mo nga kami. Paalis kami. Hindi ka na. Sige na, ito nakikipag-holding hands ka pa sa akin. Tara na. Babaeng mo, napaka-butangera. Kilala ko yung babae na yan. Ito? Parang pamilyar. Wait lang ha. Naabangan mo na ba yung dati? Kita ko na yan eh. Gigil ako. 24 na, hindi pa nang... Oh, sinasabi ko na nga ba? Tingnan mo. Diba? Si Kapitana to, no? Oo. Alam mo na. Tropa niya pala to eh. Patanga-tanga din talaga to si Kapitana na lagi na lang nauhuli sa social media. Kung di ba naman, kapal na mukha eh. Alam mo, may gagawin ako. Tara. Ate, kakausapin ko si Mayor kahit anong gawin mo. Ay, bumalik pa talaga. Ang kulit nyo, ha? Ang dami pang gagawin. Sige na. Hindi mo kami mapipigilan ko. Pretty, tumayo ka nga dyan. Huwag mo pigilan. Tumayo ka Ay, dyan. kailangan natin makausap si Mayor na importante nga sasabihin ko. Ano ba? Di ba sabi ko Ay, sa'yo, rin ako. Hindi kami aalis dito. Wala kami aalis. Ano ba? Si John, di ba si Alma yun? Anong ginagawa niyan dito? Siya yung lalaki nang ligtas sa akin. Tawagin niyo ng mga tao. Mabuti pa umalis na tayo bago pa kayo makita ng Alma. Hatid natin sa pwesto mo, Nay. Sige. Yung talagang anak na natin si Elias, Alma.
lalo ako nagsisisi na iniwan kita. Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin yung may anak tayo? Si Mayor! Lalabasin si Mayor! Lalabasin si Mayor! Ano nangyayari doon? Mayor, gusto po ay kausapin, pero nasabihan ko na ho na busy po kayo. Pero importante daw po yung idudulog. Pabalikin ko na lang po ba sa ibang araw? Wag, wag, wag. Nakita mo naglulupasay eh. Sigurado importante sasabihin niya. Sige, tawagin mo na. Sige po, Mayor. Lalabasin si Mayor! Dali na! Saglit lang. Ano akala nyo, bitch to ha? Sa dating? Ano ba? Ilabas mo na yan! Kitty, tama na yan. Miss, halika, kakusapin ka daw ni Mayor. Ano? Ano? Sabi ko sa'yo eh. Ano, sabi niya eh, no? Mayor. O, sa paglulupasay na ginawa mo, sana importante yan sasabihin mo sa akin. Apo. Tara, doon tayo sa conference. Mag-usap. Totoy ka lang pala, Black Rider. Hindi mo Totoy. Sino ko nga talaga? Anong pakay mo sa akin? Matagal ka nang tinik sa mga sindikato, kaya oras na mamatay ka! Di ako pumapatol sa babae! Bakit ate? May problema ba? Namumukhaan ka na kung sino si Black Rider. At alam ko kung sino siya. Ma'am, ito po. Pabukas naman ah. Sige, ma'am. Ako na. Nasira. Oh, Nalaglag mo to, no? ma'am, hindi po. Sinungaling ka? Nabagsak mo to, no? Hindi mo iniingatan? Ma'am, pasensya na ho kayo pero iningatan ko po yan. Siya yung delivery rider na nakasira ng laruan ni Bonjoy. Sigurado ka ba ate? Si Black Rider yung delivery rider na tinutukan mo? Baka naman kamukha lang. Parang ang hirap naman paniwalaan na ordinaryong rider lang siya. Malakas ang kotob ko. I-review mo yung CCTV para makasiguro tayo. Ngayon, pasensya na ako talaga kayo. Dito lang talaga dapat kayo kakagalain mo. Pero kasi, hindi ko na ako alam kung saan nakakagalain ko ako. Alam niyo, kaya tayo may barangay para doon yung sinasabi ng problema nito. Hindi yung naglulupas sa iyo rito para lang makausap ako. Try niyo na ba mag-report sa barangay level? Eh, Mayor, yun nga po yung problema. Yung mga taga-barangay po mismo yung mga nangigipit sa akin. Sobrang po nilang pinag-iinitan. Taga-barangay pa lang gawin ako sila, ang kapitana, Babes po, tsaka yung treasurer niya po si Lorna. Lorna. Yun po yung mga nang So, kilala ka mo ngayon. Bakit? Ano ba problema sa kanila? Yung ilang minuto yung po yung nililili sa akin. Kasi medyo mahaba-haba po yun. Kung pag-usapan po natin, nung usapan po natin sa pinaka-umpisa, yung pangangapit ko ng asawa ko, baka po shop siya.
siguro yung umpisa mo na kung ito talaga pakay mo sa akin. Kasi ako na. Mayor, ito nga po kasing kapitana namin. May pinapwento po na tindera ng ilaw-ilaw doon sa bangketa. Doon mismo sa tapat ng Salon Trinity. Yun po mismo. Maraming salamat. Teka. Meron pinapwesto sa daan, sa bangketa, sa harap ng... Opo. Sana po kasi. Salamat sa mga. May basbas naman pala ni Kapitana eh. Ano naman ngayon? Kung gusto mo, tumakbo ka rin, Kapitan. Ha? Para ikaw nagdedesisyon sa daan. Hindi naman ho ibig sabihin na kayo, Kapitana, kayo na may-ari ng daan. Oo. Ako pa rin nagdedesisyon kung sinong bibigyan ko ng permit sa mga stall. Di ba bawal magtinda dito? Diba? Ama. Ako rin ang nagdedesisyon kung kailan legal at illegal. Bawal mo na. Sige. Actually, okay. Pero siguraduhin nyo, hindi kayo nagsisimuli, ha? Oo, Mayor. Meron naman lang sa lalaki mo. Sorry po, Kapitana. Soundproof po kasi yung office ni Mayor eh. Wala po talaga akong magchichika sa inyo. Sige po, itatry ko po ah. Stop mo dyan. Alamin mo ang lahat tungkol sa taong to. Kung siya talaga si Black Rider. May patahian pala rito, ano? Kora? Mukhang mura pa. Ay, nako, pasabog dito, Mang Hernan. Alam ba, dito nagpapatahi dati yung nanay at tatay ko nung araw. Korak! At saka murang-mura dito. Pero, hindi ka tinipid at pulido ang gawa. Ay, ate, anong sukat? 34. 34? Ayan. 26. 26? 26? Oo nga. 38. Ay! Oh, di ba sabog ko? Sexy mo pala, hindi ko napansin. Ate, kailangan yung gagawin natin gown dyan. Pasabog ha, kailangan kita-kita yung kurbada ha. Laban mo yan. Sexy mo, sis. Basta kayo na bahala sa akin ha, kasi wala naman ako alam sa mga ganito eh. Ay, ako nang bahala sa gown mo, ako nang bahala sa sapatos mo, at ako nang bahala sa makeup mo. Huwag ka na mag-alala. Ay! Oh my God! Mang Hernan! Ayos na po kayo yung ulo niyo, Tay! Manang tubig! Ano po, Tay? Ayos na kayo, Tay? Sige. Upuan. Ayan. Upo po muna tayo, Tay. Ayan. Ayos na po kayo? Ayos naman ako, Banet. Anong nangyari? Medyo nahilo lang. Umiinom po ba kayo ng gamot, Tay? 5 araw na akong hindi umiinom. Kasi nahihiya naman ako magsabi sa'yo. Dahil alam ko, mahal yung maintenance ko. Tay naman. Hindi po ba nagbibigay po akong pambili ng gamot? Binibili ko ng ulam natin kasi napapansin ko, tinitipid niyo mga sarili niyo. Para sa akin ayaw ko naman ng ganon. Tay naman. Yan, ate. Ito mga nanano. Ay, ayos lang po kami. Tay naman. Please, inumin niyo na po yung gamot ninyo. Kaya po kami nagtatrabaho para po yun sa gamot ninyo. Ayos lang po kami.
Salamat, Bane. Mamaya inom na po tayo. Hindi, nagulat ako. May tubig po muna ulit ko. Hindi pa tayo. Sige mo. Please, nawisan ako, te. Yan na. Sige. Oh. Matamis? Nilagyan ko kanina para masarap ang Ay! Lorna! Ang mura naman ng tinda mo. 10 piso Kuha ka lang. Kumikita ka pa ba rito? Aba, syempre, ako rin nga kain ako. Aba, syempre naman, kapitana, no? Eh, meron kasi ako supplier ng karne. Mura niya akong ibigay sa akin. Naman double dead dyan, kaya mura. Double dead nga. Ang bihira ka naman, Lorna. Hindi mo sinabi sa akin. Ang dami ko na nakain. Eh, gusto ko kaya sa'yo to. Kapitana, ano ka ba? Ang mahal-mahal ng karne ngayon. Siyempre doon tayo sa mura para afford ng masa. Tsaka ikaw na nagsabi, masarap, di ba? O talaga sinarap ako yung sausawan yan para... Ano? Tingnan mo ako na maiinom. Malinis yan, malinis. Malinis yan. Ito na nga eh. Mayor! Ayun o, yan. Ayan yan. Yan. O, ano? Di ba? Mayor, tingnan mo, paano makakapasok yung customer ko eh nakaharang sila? Oh. Mayor, Tinan mo. Ano, kala nyo ha? Ano? Mayor, tingnan mo, paano makakapasok yung mga customer ko sa loob ng salon? Eh, nakaharang sila dito. Pagpasok pa lang at paglabas, eh, amoy usok na, di ba? Ano? Ito ba negosyo mo? Oo. Magandang araw, Kapitana, Lorna. Napadpad ako dito dahil gusto ko sanang itanong kung sino nagbigay sa inyo ng permiso na magbenta rito sa sidewalk. Magandang araw, Mayor. Nagpaalam ho kasi sa akin si Lorna kung pwede siya mag-ihaw dito. Hinayagan ko naman ho. Sino ba naman ho ako para pumigil sa isang taong nais lang naman kumita ng mahal. Alam nyo, naiintindihan ko yun. Pero sana maintindihan nyo rin na meron tayong ordinansa dito sa Maynila na kailangan natin sundin. Kagaya ng bawal magtinda ng kahit ano dito sa sidewalk. Tama. Narinig nyo yun? Bakit ka mo? Dahil nakakaabala sa mga dumadaan. Tama. At nakakaabala rin sa mga negosyo. Tama. At alam nyo rin ba na bawat paglabag sa ordinansa ay meron multa? Lagot. Naku, Mayor, pasensya na po kayo hindi ko naman kasi talaga alam na bawal dito magtinda. Tsaka Mayor, baka pwedeng wag niyo na po akong multahan. Maliit lang naman ho yung benta ko dito yung kita ko. Di bali po, ililigpit ko na po ito ngayon. Sige po. Opo. Oo. Mayor, pasensya na kayo Hindi ko rin ho talaga alam. Nagmamagandang loob lang naman ho ako. Gusto ko lang ho, makatulong. Nakakaloka ha. Kapitana ka, hindi mo alam kung anong illegal at legal? Oo. Pasensya na kayo. Pasensya ka na. Pasensya na ho. Huwag kayong maglala. Dahil first offense ninyo, wala kayong multa. Pero hindi na kayo uulit, ha? Opo. Pasensya na kayo, Pretty, ha? Uy, nang pasensya. Dalian nyo, magligpit na kayo dito. Lalo ka na, Lorna. Tabang-tabang ka, di ba? No. Pasalamat ko kay Mayor, hindi kayo minultahan. Okay na. Bait-baitan, Mayor. Okay na, ganyan ito. talaga yan. Mayor, maraming salamat ho, Ako, kung hindi naman ho kayo nagmamadali, pampasalamat na rin ho sa inyo. Baka gusto niyo po magpa-puts pa, magpa-massage, magpa-detisonan ko. Kung mabilis lang naman ho, yung promise. Nako, meron pa kaming appointment na kailangan puntahan eh. Medyo, saglit lang ho, mga 15 minutes. Mga 15 minutes lang. Tara? Bagay. Marumi na. Tara? 15 minutes, ha? Oo, nakabilisan niyo dyan, ha? Pitin niyo na yan. Pasensya na. Pasensya na kayo. Ay, nako. Kapitana. May nasipsipan na naman tong Pretty na to. Pa nga ba? Bale, isip tayo na ibang paraan. Sige na. Ipiti mo na to at baka lumabas pa yun. Ako lang, Kapitana. Ang dami nito.
Kapitana, tulungan mo naman ako. Ang dami na to eh. Kaya mo yan. Taba-taba mo eh. Hindi na nga ako tinulungan eh, ng insulto pa. Sige na, halika na. Magligpit na tayo. Tama na yan, ha? Napagalitan na tayo eh. Nagluluto ka pa. Lagay mo dito. Nasabihan patuloy ako mataba. Alam mo ba, mula nung maging tao ni Doc Willie yung pretty na yan, yabang eh. Binabastos ako. Kapitana ako eh. Isa akong public servant. Tapos babastusin mo ako? Ha? Ano ka? Wala kang respeto. Totoo naman yan, Kapitana. Talagang yumabang na yan, pretty na yan. Palibhasa kasi may kinakapitan. Eto pa nga, ang problema natin eh. Hindi ko alam kung kanino kumakampi to si Angie. Pero yun ba naman, sinabihan ako, bakit daw tayo doon nagtayo ng isawan? Eto nga. Tapos may nalaman pa ako. Sinabihan daw ni Bane, nalampa daw yung anak mo. Ganun ba? Oo. Akin na yung telepono. Tatawagan ko si Angie. Bakit telepono ko? Wala akong load. Aray ko, ito na nga. Balik mo ha. Hello? Oh. Anak? Oo. Oo, anak. Alam mo ba na sinabihan ka ni Bane na lampa? Nak, hindi pwede yung ganyan. Walang gumagawa niyan sa anak ko. Kaya dapat manalo ka sa binibining Marikit. Ilampaso mo yung pretty, lalong-lalo na yung manok niya na si Bane. Ha? Kailangan manalo ka, anak. Dahil pag natalo ka, mapapahiya ang palangga. Pero pag nanalo ka, babango ang pangalan ko sa susunod na eleksyon. Ha? Kailangang ipakita mo kung sino si Andy Reyes! Oh, ano? Ayos ba? Ayos. Cellphone ko. Teka muna. Totoo ba na sinabihan ni Bane na lampang anak ko? Hindi. Ang dami ko na sinabi ah. Kasi nga, Kapitana, ito yung plano ko. Kailangan ma-motivate natin yung bata natin. Kailangan mag-init, di ba? At saka pursigihin niya para manalo siya sa contest. Mag-init? Oo, makisabay ka na lang sa akin. Tanga! Ako ang nag-init eh! Kita mo, sakit na kamay kung kagaganyan! Sorry na, umupo ka. Aray ka! Umupo ka na lang dito. Sakit oh! Hinampas-hampas ko pa yung lamesa oh! Ayaw mo bang manalo? Aray ko! Malis ka dyan! Kuha ka ng kape! Lang ako! Sandali, kukuha na ako ng kape! Pero ayaw manalo. Gusto mo sampaling kita? Kumuha ang kape. Sugar cream. Ate! Ate ko! Bane! Huy, ate! Nag-text na ang ate Cherry Pie. Iyahatid na raw ang gamit mo sa plaza. Ang makeup nakahiram na. Doon ka na namin naayusan. Sige na, mauna na kayo dun. Bakit? Oh, ate, bakit hindi ka pa sumabay sa amin? Kaya nga. Tayo na lang naiwan dito sa palangga. Lahat ng tao nandun na sa plaza. Tama. Pati si tatay doon na rin daw dediretso. Kinakabahan ako dun sa question eh. Magpa-practice muna ako. Ha? Una na kayo dun, tapos mag-isa. Practice. Ganon. Bakit mo ba masyadong dinidibdib tong binibining Marikit, ate? Correct. Ne, dibdibang labanan to para sa akin, ha? Alam mo naman, para to sa gamot ng tatay. Hindi ako magpapatalo. Tama. O sige na, mauna na nga kayo dun. Lalo akong kinakabahan sa inyo eh. Sigurado ka, ha? Sige na, para pakaliwa. Bilisan mo, ha? Oo, sige na. Rutin ko yung ate. Sige na. Kaya mo yan, go!
Let's go. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Vanessa Bane Bartolome, na naniniwala na ang sukat ng kagandahan ay wala sa pera. At I believe. Ako naman, Lord. Ay, tulungan niyo naman po ako. Kailangan ko po talaga manalo para kay tatay, oh. Sorry ka na lang. Hindi ka naman nanalo. Angie? Angie! Angie! Hoy! Buksan niyo! Angie! Mga dalawang bruha kayo! Pag-ahon-abot ko kayo, ha! Uy, malalasin ako dito! Uy, para kay tatay naman itong gagawin ko yung araw na to! Hoy! Angie! Angie! Ikaw ba? Sigurado ka di na makakalabas yan? Oo, wala nang tao dito sa palangga. Bukas ng madaling araw makakalabas yun. Ay, perfect ka talaga. Let's go. Ano ba? Pinuha na to. Ay, Diyos ko. Wala pa rin ba si number 8? Yung representative ng Barangay Palangga? Magsisimula na yung rampahan, oh. Ikaw naman, Tess. Huwag mo na kasing inaantay yung mga wala. Oo nga. Tsaka baka nag-back out na yun. Apple pie, ano? Sumagot na si Bane. Wala pa nga na eh. Sabi po kasi ni ate, susunod daw po siya agad. Ewan ko po kung ano nangyayari. Apple pie, mas mabuti pa tawagan mo na ulit si Bane. Nag-aalala na ako eh. Sige, mga Ram. Oh, ringin lang. Wala pa rin. Tulong! Tulong! Wala pa rin ba si number 8? Yung representative ng Barangay Palangga? Magsisimula na yung rampahan, oh. Ikaw naman, Tess. Huwag mo na kasing inaantay yung mga wala. Oo nga. Tsaka baka nag-back out na yun. Apple pie, ano? Sumagot na si Bane. Wala pa nga na eh. Sabi po kasi ni ate, susunod daw po siya agad. Ewan ko po kung ano nangyayari. Apple pie, mas mabuti pa tawagan mo na ulit si Bane. Nag-aalala na ako eh. Sige, mga Ram. Ano? Ringin lang. Wala pa rin. Tulong! Tulong! Ang mabuti pa, puntahan mo na lang sa bahay. Baka himatayin yun sa nervyo. Sige na. Sige na, Alma, ganito na lang. Dadaanan ko na lang sa bahay, tapos dadaanan ko na rin yung makeup. Tapos, sige. Message mo ako na yung pagka, baka magkasalisihan kami. Ako nang bahala. Babalik Sige, agad. sige. I-message Apple pie, umangkas ka na sa akin para mabilis. Ako, sige na. Sige, mag-ingat na. kayo. Sige na. Ingat kayo. Tara. Apa naman? Nay, ito na nga yung latest. Si Angie, tatakbo para sa ibang barangay. Talagang ayaw magpatalo nila, Kapitana. Uy, kayang-kaya naman ni Bane yan. Makarating nga lang siya. Yun nga lang po sana. Man, anong oras na wala pa si Bane? Ba't naman hindi siya? Ate! Bane! Hello! Nakakahiya. Hindi kinala ko yan. Ako nga mag-makeup dyan ngayon. Sigurado. Tulong! Ate! Bane! Hello! Apa na yan? Bane! Bane? Apa na yan? Hindi ako makalabas. Saan? Ate! Tulong! Ate! Ano nangyari sa'yo? Ano sa ate? Kanina ba ako nandito sa banyo eh? Saan nakulong dyan? Dinulong kasi ako eh. Halika. Kanina ka pa dyan? Oo, si Auntie kasi kinulong ako dun sa banyo. Ano? Para hindi ako makapunta dun sa plaza. Alam mo, yung babae na yan, talagang sinasabotahe ka eh, no? Ma'am! Ma'am, hahabol daw po si candidate number 8. Paalis na po siya, nag-text na po siya sa amin. Oo nga ma'am, pasensya na kayo. Naipit lang sa sitwasyon yung bata. May nagkulong daw sa kanya sa banyo. Hahabol. Anong petsa na, oh? Ay, nako. Laglag na siya. Ma'am, sandali lang ho. Nakalagay ho dito sa flyer niyo po, 9:30 PM pa po start ng program. Eh, 9 PM pa naman po eh.
Ma'am, sige na po. Baka pwede niyo naman po pagbigyan yung ate ko. Pinagandaan niya po kasi talaga to eh. Oo nga, ma'am. O sige, last tawad na yan 30 minutes. Pag wala pa siya dito, laglag na siya. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Hintayin na po namin siya sa labas. Alam mo, ito na yung makeup. Ayun sa nakita. Gusto mo, tara na. Hindi na tayo aabot ng oras na. Ano ko ba naman, Bane? Baka mag-isip ng ganyan. Hindi yan yung Bane na kilala ko. Pa, isipin mo lagi, para kanino mo ito ginagawa. Hindi ba para sa tatay mo? Kaya sige na, mag-ayos ka na. Makakaabot ka sa binibini Marikit, promise. Promise? Promise. Sige, salamat, Parts. Tara kay tatay, tara, Apple. Yan ang gusto ko. Tara, te. Go! Tama. Ready ka na ba? Get ready with us para manalo ng binibining Marikit! Ito na lang unang seme. Sige. Sa lahat ng nanakaw mo, nanay ko pa. Saan pupunta? Bitawan mo ako! Aray, bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sasaktan mo ba ako? Hoy, huwag mo ako bubugin! Nananakit po to! Nananakit ng babae! Oh, bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi kita sasaktan. Pero sasama ka sa akin. Maniwala! Saan mo ako dadalhin? Sa presinto? Ha? Bitawan mo ako! Basta, sasama ka sa akin. Bitawan mo ako! Aray, nasasaktan ako! Halika na! Ayoko sumama sa'yo sa presinto! Parts, sandali. Sige. Mag-explain lang ako. Uy, sorry na, Parts. Sandali lang naman. May sakit kasi yung tatay ko, kaya ako lang naman to ginagawa. Gusto ko lang malaman mo kung para kanino yung perang kinuha mo. Para sana yung sa anak ko eh. Pasensya na po ulit, ha? Hoy! Ano ka yun? Napogi yung kuya kanina. Kahit galit. Tsaka mabait, in fairness. Tayo pinukulong kahit na ninakawan natin sila. Get ready na. Pila, number 1. Ano daw? Ba't makakahabol pa yun? Hindi pwede. Siguraduhin ko na hindi makasampa ng stage yung Bane na yan. Hello? Kapitana! Hito. Papunta na si Bane. Kasama si Elias. Pag nagmatigas, gulpihin nyo. Kaming bahala dyan, Kapitana. Basta ikaw ang bahala sa amin, ha? Mga tol! Pinapatrabaho si Kapitana. Uy! Dating gawin. Bane, andito na yung motor ko. Ready ka na? Sandali lang. Konti na lang. Si Apple Pie. Nauna na siya dun sa venue eh. Oh, eto na.
Bakit? Hindi ba maganda? Hindi bagay sa akin? Hindi. 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 Ang ibig ko sabihin, maganda. Bagay sa'yo. So, tropa ka ni Elias. Bagong lipat na ako dito sa Palangga. Pasensya na, hindi nga pala ako nakapagpakilala. Ako si Banet. Step hip, shoulders back. Shoulders back daw, te! Ayos ka lang? Sorry, parts. Mukhang porsigido ka talaga sa pagsali sa binibini ni Marie. Ay, ayoko naman kasi talaga ng ganito eh. Kaya lang, kailangan ako mag-practice. Hindi kasi ako sanay. Sige. Ay! Sorry. Ayos lang. Ayos lang, mukhang hindi naman siya nagdugo. Sorry. Ayos lang. Hindi masakit. Uy. Tara na, di ba late na ako? Oo nga. Halika na, baka hindi ka makaabot. Magandang gabi! Happy Fiesta! Ito na ang inaabangan natin taon-taon, ang labanan ng mga nagseseksihan, nagkagandahan at nagtatalinuhan nating mga kababaihan. Ang Pinipining Marikit 2024! Ipapakilala na po natin ngayon ang ating mga hurado ngayong gabing ito. To start, let us call on Engineer Alma Naval, Dr. Michael De Los Reyes, and the Chairman of the Board of Judges, Vice Mayor Gian Campos. Ay, Bani. Dahan-dahan na. Sige na. Yeah. Ops! Saan kayo pupunta? Brad, sa Binibini Marikit lang. Kasali kasi siya eh. Wala na! Tapos na yung contest. Next year ka na lang sumali. Tama-tama, magja-judge ako. Bahala sa'yo. Bastos ka! Brother, walang bastusan ng babae. Bakit? Shota mo to? Papalag ka, ha? Alam niyo na gagawin mga tol? Yes.
Tumakas sila ba rin? And I thank you! Thank you very much, Miss Tamayo. Candidate number 7. Umalakpak kayo, wala kayong ayuda. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Angelica Reyes, 25 years old, mula sa Barangay Masagana, na nagsasabi, bakit pa kayo titingin sa iba? Kung nasa harapan nyo na ang tunay na sagana sa ganda, and I thank you! Sige po, parating na po si ate. Pwede po pakihintay na lang po. Sige naman, pagbigyan mo na. Padating na doon si Bane. Ma'am, kahit ngayon lang, pagbigyan niyo na kami. Ay nako, wala na. Tapos na. Laglag na siya. Ang bihira naman. Wala. Hindi naman mapakiusapan. Candidate number 8, Vanessa Bartolome. Bane, asa ka na ba? Sayang naman kung hindi siya makakarating. Mukhang din yata aabot ah. Uy, sayang naman yung pinagpaguran ni Bane. Candidate number 8, Sige na. Baka mahuli pa tayo. Sige na. Sandali. Ano? Yung sapatos ko. Balik. Halika na. Ayos ito. Sige, para makakot ka. Sige. Halika. Tingnan na ba rin? Yari tayo nito kay Kapitana. Sipangan kayo!
Candidate number 8, si Miss Bartolome. So, ipapatuloy na po natin ang pagdiriwang ngayong gabing ito. Nandito po ako! Sandali lang po! Uy! Andiyan si Pane! Ano nangyari kay Tani? Palpak si Hito. Palpak nga. Mga bobo talaga itong mga to. Ako po si Vanessa Bartolome, 24. Nagsasabing, huli man dumating, lalaban pa rin. Para po sa pamilya at para sa palangga! Galing po ba? Candidate number 8, candidate number 1. Candidate number 2. Candidate number 3. Candidate number 4. Candidate number 5. Candidate number 6. Candidate number 7.
tulong itong si Apple Pie. Alam mo yan, Nay. Parang dito hindi talaga si Pani. Ang klase. Parang medyo kamukha na nga siya ni ano. Ni Bernice. Hoy, narinig ka ni Elias. Malulungkot na naman yun. Kasi Dato! Kanina ka pa hinihintay ah! Calvin! Ba naman? kanina pa kita hinihintay. Bakit ngayon ka lang? Eh, boss, pasensya na. Isipin ng droga kanina eh. Munti ka nga kami sumabit eh. Pwes dito, hindi ka pwedeng sumabit. Pangalawang buhay mo na to. At kung hindi dahil sa akin, matagal ka ng patay. Ako naman ang dahilan kung bakit binuhay ka pa ni Papa. Pagkatapos nung umalpak ng gagong bayawak na yan kay Black Rider. Kaya makinig ka mabuti. Ikaw ang pinakamatagal kong tauhan dito. At dahil nakakulong kami sa mansyon sa utos ni Papa, ikaw ang aatasan ko para sundan si Hugo. Alamin mo kung totoong may kapatid ako. At kung sino siya. Eh, boss, paano pag natitigaw kami sa inyo? Paano naman kami? Eh di gamitin mo yung utak mo. Huwag kang bobo. Huwag kayong tatanga-tanga para hindi kayo mahuli. Ikaw ang itatak mo sa kapote mo na to. Kung natatakot ka kay Papa, mas dapat na matakot ka sa akin. Dahil ako ang magiging tagapagmana ng Golden Scorpion. Ako ang papalit kay Papa. At lahat ng tatalikod sa akin, tinatandaan ko ngayon pala. Pero pag naging tapat kayo sa akin, sisiguraduhin ko, lahat kayo makikinabang kapag ako na ang naging pinuno ng Golden Scorpion. Masusunod, boss. Akong bahala. Kunin ko lahat ng impormasyon na kailangan mo. Siguraduhin mo lang. Calvin, sigurado ka pa sa ginagawa mo? Tama, Senato. Paano kung nakatunog si Senyor? Di ba mas dapat na alalahanin natin? Paano kung tama yung hinala natin? Na may isa pang anak si Papa? Di ba mas problema yon? Di ka ba nag-iisip? Kayo! Nag-iisip ba kayo? Ako lang ang nag-iisang anak ni Papa. Ako lang ang tagapagmana ng Golden Scorpion.
Walang kahit na sino makakapagpabago. Tandaan niyo yan! Candidate number 3, pasok ka sa top 4. At ang susunod na makakapasok sa top 4, makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw na yun, candidate number 7. Isa na lang. Isang spot na lang ang natitira para makumpleto na kung sino nga ba ang ating top 4. Kaya huwag na nating patagalin. Who's your best? Pasukan sa top 4, candidate number 8. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang ating top 4. At para maiba naman, ang mga questions sa ating Q&A ay hindi manggagaling sa ating mga hurado, kundi sa taong bayan. Sa madaling salita po, ang taong bayan ang magtatanong sa ating mga nagagandahang dilag ngayong gabi ito. Ang magtatanong sa iyo, candidate number 7, ay si Nenita Alvarez, isang tendera ng isda sa Barangay Maligaya. Magandang gabi sa iyo, candidate number 7. Ang tanong ko sa iyo ay, ano po ba ang pwede nating gawin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Lahat kasi ng ito ay mahal na. Thank you for that wonderful question. Ang masasabi ko lamang ay wala po tayong ibang magagawa kundi maghigpit ng sinturon. Bilhin lang kung ano yung totoong kailangan. At saka, huwag kang mangutang kung hindi ka naman magbabayad. Ah? Maldita. Andaw? Sorry. Kung kulang yung sahog, magtanim ka ng sarili mo. Yung 1,000, pagkasyahin mo sa 1 linggo. Ganyan ang mga wais, di ba mga misis? At saka, konting tiis lang at babangon din tayo. Dahil ganyan ang mga Pilipino. Mga matiisin at maabilidad. And I thank you! Galing! Nagets nyo? Ano na? Umalakpak kayo, wala kayong ayuda. Thank you, candidate number 7. Meron bang mahihigpit pa yung sinturon na yan? Eh kung yung presyo nga ng bigas, parang ginto na eh. Kurak. Alam mo yung mga kurakot na yan? Mga pasarap lang sa buhay yan, samantala tayo may hirap. Mga hirap na hirap tayo sa buhay. Ang dami mong kuda. Eh bakit hindi ikaw ang tumakbo sa gobyerno? Candidate number 8, please step forward. Ang magtatanong naman sa iyo ay si Kapitana Babylin ng Barangay Palangga. Pahirapan mo, Kapitano. Pahirapan mo, Kapitano. Nang ko lang. Ito ang tanong ko sa iyo, candidate number 8. Nalaman ko kasi na dahil kang snatcher.
Ano ngayon? Labas-pasok naman sa kulungan. Di ba? Ngayon, ano sa palagay mo ang karapatan mo na maging isang beauty queen? Kung dati ka namang kriminal. Alam mo, sinasabotahan mo si Bane. Diba? Baray mo lang nahulog. Ay, salamat Ineng ha. Kung sakaling makagaw na tayo ngayon, makakakain na rin tayo. Nagnanakaw ata yun, oh. Inaamin ko po na marami po akong mga pagkakamali noon. Pero sa totoo lang po, hindi ko na po kasi alam noon kung saan pa po ako kukuha ng paggamot sa tatay ko. Kaya napilitan po akong gumawa ng mali. Totoo po yun. At kahit po gusto ko pong kumuha ng disenteng trabaho, mahirap po maging mahirap dito sa bansa natin eh. Dahil ang dami pong mga requirements. At sa totoo lang po, napakahirap po kapag wala kang natapos. Katulad ko po. Kahit na maging sales lady nga po eh, kailangan meron kang mga leasing personality, college graduate, tsaka po mga valid ID kung ano-ano pa pong mga hinihingi nila na mahirap pong ibigay dahil po dito sa bansa po natin kung gusto niyo po ng valid ID, kailangan niyo pa po mag-present po ng isa pa pong valid ID. Minsan po mahirap po talaga. Kaya po minsan, napipilitan po talaga yung mga taong kumapit sa patalim. Katulad ko po. Pero pinagbayaran ko na po yun. Tama kayo, Kapitana. Nakulong nga po ako. Pinagsisihan ko po lahat ng ginawa ko. Pero nagbago na po ako. At nagbago po ako dahil po merong mga mabubuting tao sa paligid ko. Katulad po ng mga kaibigan ko. At yung pamilya ko, nabigay lang po ng bigay. Na wala pong hinihingin kahit anong mga requirements. Napakaswerte ko sa inyo. Salamat. Kaya po yung Bane po na nasa harapan po ninyo ngayon, ako po ang patunay na yung mga taong nadadapa, kaya pa rin bumangon. Maraming salamat po. And I thank you. Very well said, candidate number 8. Very well said ka dyan.
Doc. Doc Conrado, ito na po yung pinagawa niyong DNA test. Ayoko may makaalam na pinapa-DNA test ko sa test ka. Malinaw, senyor. Kailangan ko lang kumuha ng hair strands para may match ko sa sample na meron kami kay Elias. Kung totoong anak ko nga si Elias ka, pinarampasan ng Golden Scorpion ako tayo. Kaya't hindi ka pwedeng magkamali. Hindi ko kayo bibiguin, senyor. Pakihan na yung sasakyan, pupunta tayo kay senyor. Ngayon din. This year's Binibining Marikit will receive a grand prize of 30,000 pesos. Kaya wag na nating patagalin pa. Binibining Marikit 2024 is candidate number. Candidate number. Binibining Marikit 2024 is candidate number. Candidate number 8, Vanessa Bartolome. Number 7, Miss Angelica Reyes. Once again, ladies and gentlemen, our Binibining Marikit 2024, Miss Vanessa Bartolome. Anong nalaman mo? Dinala mo ba lahat? Eh, boss. Ano kasi baka magalit si Inver eh. Kapag... Pinagsasabi mo, ha? Anong kapag? Ako ang amo mo, di ba? Kaya dapat sumunod ka sa akin. Eh, boss, baka madami ako. Baka patayin ako ni senyor. Ako ang papatay sa'yo kapag hindi ka nagsalita. Ano?
Konfirmado. DNA test pinapagawa ni Senyor kay Doc Conrado, boss. May pinaghinala po sa isang anak, Senyor. Sino yung lalaki? Anong pangalan? Anong resulta ng DNA test? Boss, hindi ko alam. Ang narinig ko, mamayang gabi lalabas ang resulta. Kailangan kong makuha yung resulta na yun. Kailangan kong makuha yun. Ano pang ginagawa mo? Puntahan mo na si Doc Conrado! Abangan nyo na! Kailangan makuha ko yung DNA test. Kailangan maunahan ko si Papa. Alibyado, boss. Alibyado. Sige na! Once again, ladies and gentlemen, our Binibining Marikit 2024, Miss Vanessa Bartolome. Salamat po. May araw din sa akin ng mga lintik na yan. Nay, uwi na po tayo. Tara na. Sinuwerte lang sila ngayon. Tara na. Pagod na ako. Hindi na. Kapit na. Kakain pa ba tayo? Hindi na. Anak! Congratulations! Nanalo po tayo! Bane, congratulations! Salamat po! Salamat po! Salamat po! Napakagaling mo, Bani! Congratulations, Bane. Ayan na. Salamat. Ay! Yakapin mo daw din, Elias, si ano? Si Tatay Arnold. Si Tatay. Tay! Yung pinanalo po natin. Nakakapagpa-check up po kayo. Tsaka makakabili na po tayo ng gamot. Anak, para sa'yo to. Pinaghihirapan mo yan. Kunin niyo na po tayo. Gumaling lang po kayo sa old sako. Salamat, anak. Salamat. Hindi ko alam kung anong nagawa kong kabutihan sa mundo. Bakit nagkaanak ako ng babae na tulad nyo? Iyak na yan. Iyak na eh. Bane, napakaswerte ng palangga dahil ikaw ang naging kandidata namin. Nakakabilib ka kanina. Talaga galing-galing mo. Salamat po. Tsaka biruin mo yun, Bane, kahit anong pandadaya ginawa nila Kapitana. Ikaw pa rin nanalo, di ba? Tumpak, brother. Hindi mo, bro, pananabutahin nila. Correct. Hindi ko nga alam kung ano nangyari kay Angie. Hindi naman ganun yung bata na yun dati. Hindi ko naman po magagawa lahat ng to kung wala po kayo. Paul, maraming salamat sa lahat ng mga tinuro nyo, ha. Tsaka, Elias, maraming salamat din sa'yo. Pards, hindi ako makakarating dito kung wala ka. Naku, wala yung Bane. Sino pa ba matutulungan, di ba? Hindi tayo rin. Tsaka, isang pamilya tayo sa palangga. Tayong lahat. Yung ko na. Pamilya. Maraming salamat talaga, Pards. Wala yun. Uy, halika na. Pipay ka talaga. Uwi na muna tayo. Doon natin ituloy yung selebrasyon sa bahay. Tara. Halika na. Tara, go! Halika na. Halika na. Ay, panalo tayo! Calvin, ako naiintindihan kita. Naiintindihan kong galit ka.
Pero hindi ka ba papatayin ni Senyor dyan sa gagawin mo? Nadamay mo ba si Doc Conrado? Wala akong pakialam! Kung totoo man na may kapatid ako, kailangang maunahan ko si Papa. Papatayin ko yung taong yun kung sino man yun. Pero Calvin, ang senyor, papatayin ka nun. Hindi ako papatayin ng Papa. Bububugin siguro. Pero hindi niya ako papatayin. Kasi mawawalan siya ng tagapagmana. Nag-iisang anak lang ako ni Senyor. At kung totoo man na may kapatid ako, papatayin ko yon. Bago pa siya ipalit sa akin ni Papa. Ako lang ang may karapatang magmana ng lahat ng sindikato. Akin lang ang lahat ng meron si Edgardo Magallanes. Ako lang ang karapat-dapat na magmana ng Golden Scorpion. Papatayin ko lahat ng hahadlang doon. Kahit kayo! Ako lang ang papalit sa'yo. Akin yung briefcase. O hindi, pupulutan yung utak mo sa kalsada. Siya, naipit na ako, Senado. Malamang iditiin ako sa kabilang partido. Lalo na pag nalaman nila ang koneksyon ko sa mga sindikato. Dahil dito sa inutil at bugok na Calvin na to. Sino ngayon ang mamamahala sa operasyon ng Manila kapag umalis ka? Si Calvin. Tatapatin kita, Senyor. Wala akong nakikitang potensyal sa anak niyo. Sigurado ka ba sa kanya niyo'y pagkakatiwala ang kinabukasan ng grupo? Alam ko ang ginagawa ko, William. Anong gagawin natin? Kung pwede nga lang patahimikin na yung Calvin na yan. Pero anak siya ni Senyor. Sa ayaw at sa gusto natin, siya nang susunod na leader ng Golden Scorpion. Alam mo siya, bago ako nag-senator at naging Senate President, nanilbihan ako bilang pinuno ng kapulisan at bilang pinuno ng customs. Kaya malaking utang na loob ko kay Senyor Edgardo. Pero malaki rin ang utang na loob niya sa akin. Kaya hindi ako pwedeng magpailalim dito sa bugok na Calvin na to. At di ko hayaan ang sarili ko na bumagsak kasama ang sindikatong ito. Mga tauhan kayo ni Calvin, di ba? Ano ginagawa niyo dito?
Akin yung briefcase, sabi! Ana! Sa Raulo, hindi ko bibigay sa ito! Sumunod ka na lang kung gusto mo tuluyan kita, ha? Kung si Calvin nag-uutos sa inyo nito, nagkakamali kayo ng kinampihan! Traitor! Tayo mong satsat. Pasensyahan tayo, Dok. Ano yan? Tado. Boss! Ano gagawin natin dito? Tuluyan niyo na yan. Bahala na. Dali si Doc sa ospital! Anong pinaplano mo na to? Saan ang punta niyo mga traidor kayo? Ha? Magsalita ka. Ano? Anong plano mo? Ano sabihin, tatalikod na tayo kay Senyor Edgardo? Hindi pa ngayon siya. Kailangan pa natin siya. Kailan makahanap tayo ng kakampi? Yung kakamping, hindi ako gagawin pandekorasyon lang. Hindi yung tagasunod lang sa inutil na Calvin na to. Akin na yan. Nangingialam ka na hindi sa'yo. Ang lakas ng loob mong traidorin si Senyor. Inumamin ka na. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ka magsasalita. Pues, paaminin nyo ang traidor na yan. Amin ako. Amin na po. Amin! Magsalita ka! Amin na po. Gusto ka, amin na po. Si Boss Calvin po nag-utos sa akin. Kasi gusto niya malaman kung sinong pinag-DNA test ni Senyor. Itong kapatid niya. Bitbitin nyo na ang taong yan, ang traidor na yan. May gagawin pa tayo sa kanya. Lintik na Calvin ka. Napapanahon na sigurong turuan ka ng leksyon. Mayor, di po ba gabing-gabi na? Maaga po kayo sa opisina bukas. Naparami kasi ang dinner natin. Tsaka, tanda mo naman ako, di ba? Gusto ko rumuronda paggabi dito para makita natin kung ano kalagayan ng ating mga mamamayan dito. Kaya po ang taas ang pagtingin ko sa inyo, Mayor eh. Wala po kayong sakit tulad na ibang politiko. Bakit? Anong sakit ba yung tinutukoy mo, ha? Katinang kamay, kapal ng mukha. Eh, yung ibang politiko po kasi, ang galing mag-iisip. Pero sa pagnanakaw ginagamit. Kaya naghihirap yung Pilipinas eh. Ang mahal naman pala ng bigas. Dito na nga lang. Uy, para po sa aso to. Naku, kulang na kasi yung pera ko eh. Kahit kalahating kilo lang. Sige po. Wala na kasi akong pera eh. Hoy!
Yung pera ko! Teka. Itabi mo nga. Ipark mo sa tabi, bababa ako. Hoy! Hoy! Yung pera ko! Ang ginagawa ko! Kita ko ginawa ninyo, ha? Ha? Ano ginagawa ninyo? Talaga, Tay! Ano ginagawa ninyo? Sige! Mayor! Mayor! Kapag ka lang! Durin mo! Ayan ako yung kapatid ko! Bitawan mo yan! Ayaw ko! Kapatid ko! Bitawan mo yan! Hoy! Nag-drugs ka, no? Saan ka kumukuha ng droga mo? Wala ka ba alam? Ano na? Ikaw! Sige! Ano mo? Ha? Sige, tuloy mo! Ay! Ay! Saan ka kumukuha ng droga mo? Hindi ko sasabihin! Ikaw na bahala dyan! Ang lalakas ng loob nyo. Ha? Umuwi ka na! Nay! Nay! Huwag niyo na pulutin yan. Ha? Huwag niyo na pulutin yan. Tama na. Nay, okay ba kayo? Okay lang naman po. Teka. Bakit ganitong uri ng bigas ang binibili ninyo? Parang hindi na to pang tao, ah. Gustuhin ko man po sanang bumili ng iba. Eh, hindi na rin po namin kaya sa sobrang taas po ng bigas. Tatanggal din po kasi ako sa pabrika eh. Ganun ba? Huwag niyo nang pulutin yan, ha? O, Nay, bibigyan ko kayo ng pera, ha? Pambili ng bigas. Maraming salamat po talaga, Mayor. Mel, magkano ba dala mo dyan? Hindi niyo ba nabalitaan yung namigay ang munisipyo ng bigas? 100 tao lang po kasi ang nabigyan. Hindi rin po kasi ako umabot eh. 100 katao? Kaya itong bigas, para sa inyo to! Mel, di ba para sa 10,000 pamilya yung programang bigasan natin? Bakit hindi ka man lang nagpagawa ng tarpaulin na may mukha mo? Alam mo namang malapit na eleksyon, di ba? Wala namang kwenta tong project na to. Ikaw naman, oh. Alam mo, yung budget doon sa tarpaulin, eh di inilaan ko na lang dito sa bigas. Mayor, di ba hawak ni Madam Sasha yung project na yun? Sige, kakausapin ko siya. Oh, Nay, ito pambili ng bigas ninyo, ha? Kaya huwag niyo nang pulutin yan. Salamat po talaga, Mayor. O, Nay, bukas pumunta ka sa munisipyo, ha? Hahanapan ko kayo ng trabaho. Sige po. Maraming salamat po talaga, Mayor. O, mag-iingat ka. Sige po. Mel. Mel. Mayor? Mayor! Mayor! Michael! Tulong! Mayor! Dok, ano ba talaga nangyari sa akin? Mayor, inatake po kayo sa puso. Natake sa puso? Kailangan yung sumailalim sa mga test. Sa ngayon, huwag mo kayo magpagod. Excuse me, Mayor. Mayor, si Madam Sasha po tumatawag. Ano pong sasabihin ko? Huwag mong sabihin na nasa ospital tayo. Sabihin mo mayroon lang ako inayos at papauwi na tayo.
Oh. May problema ba? Parang lalim ata ng iniisip mo. Isang taon na kasi tayong magnobyo at nobya. Hindi mo pa rin ako pinapakilala sa pamilya mo. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Nasa Maynila sila. Tumakas ako doon, kaya napunta ako dito sa Cebu. Tsaka malayo ang loob ko sa kanila. Bakit? Pamilya mo naman sila, tsaka bakit galit na galit sa'yo yung papa mo? Mahabang kwento, tsaka masalimuot. Mas gugustuhin mo na lang na hindi mo malaman. Pero, di bale, bahalang araw, sasabihin ko rin sa'yo lahat pag ready na ako. Oh. Ready? Anong ibig mong sabihin? Siguro may pamilya ka na, no? Ano, may asawa ka na ba? May nobya? Alma naman. Baka naman naluloko mo ko. Walang gano'n, okay? Tsaka hindi ko magagawa sa'yo yun. Wala akong asawa, wala akong nobya. Ikaw lang. Sigurado ka? Oo. Baka naman may illegal na negosyo yung pamilya mo kaya ayaw mo ipakilala. Ikaw talaga, ang lawak-lawak ng imahinasyon mo. Mutsai mo. Ayaw mo kasi magkwento eh. Papaka-misteryoso ka pa. Eh, bakit? Yun naman yung gusto mo, di ba? May pagka-misteryoso. Pero di ba, Alma? Pwede naman tayong gumawa ng kwento natin. Yung magkasama tayong dalawa. Tapos, sa susunod na taon, magpapakasal na tayo. Talaga? Oo naman. Kasal Tapos, talaga. pagkatapos ng kasal, alam mo kung ang gagawin natin? Bubuo tayo ng malaking pamilya. Mga 12 anak. Kaya mo? Grabe naman yun. Parang Kaya mo yan. Pero papakasalan mo ako. Oo naman. Mahal na mahal kita, Edgar. Mahal na mahal din kita, Alma. At hindi ako mawawala. Pangako. Pangako. Alma, bakit ganito ang nararamdaman ko? Anak ko ba talaga si Elias? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kamot muna. Oh, galing naman ang apo ko. Aling Alma? Benjoy ah. Aling Alma? Si Benji yun ah. Sige na, punta mo na. Aling Alma? Saglit lang. Sige. Ginagawa mo dito? Idadaan ko lang sana tong regalo ko para sa'yo. Salamat ah. Magandang umaga sa inyo. Resulta po ng DNA test niyo ni Elias. Meron po kasi akong hinahanap na tao. Baka lang matulungan niyo ako. May mga gusto kasi ako malaman tungkol sa kanya.
Ay, taga rito nga ho itong lalaking to, pero sino ho ba sila? Ano nangyari sa resulta ng DNA test?